hope you're right. San man umaga, tanghali, gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas at sa buong mundo guys. Ito naman tayo, update sa Kim Pao ganap for today. Ayon po sa ating legit na sources guys is si Kim Chiu po ay talagang may cryptic post sa kanyang Instagram. Malaming kaya natin to guys, ano kaya yung scripted post ni Kim Chiu dito? Kasi nga po, ayon dito sa isang content creator na si Ogie Diaz guys, ay parang may hindi daw ata sila nagkaintindihan, or parang hindi naman sa hindi ata nagkaintindihan, pero parang may awkward effect sila Kim Chiu at saka si Catherine Bernardo. Alamin kaya natin to guys, ano kaya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng awkward moment. Dahil ba ito ay pinapalink si Daniel Padilla kay Kim Chiu? Or dahil sa mga movie nila na yun ba ay near-schedule nila? Or dahil sa may ibang mga fans na biglang lumipat sa Kim Pao? Ayon po dito sa ating legit na sources guys, is kulang pa yung sinabi ni Mama Oats dun sa kanyang vlog. Dahil nga po, ang main reason daw dun guys is parang nag-aagawan daw sila ng mga fans or mga idolo ba. Ayun dito sa ating legit na sources is parang iyon daw yung dahilan bakit nagkaroon ng awkwardness or yung awkward moment ba. Pero dahil nga daw dito ay hindi naman daw kasalanan nila Catherine Bernardo at saka si Kim Chiu kung bakit nagkaroon ng agawan ng mga fans yung dalawa. Kasi nga po sila ay sikat at saka hindi naman nila pinagbabawalan yung isa't isa o yung mga fans nila na lumipat. Ayon dito sa ating legit na sources ay kinausap daw sila ni Kim Chiu na hanggat maaari ay wag na lang daw pahabain yung issue, or di kaya wag nang gawing critical yung issue dahil yan po ay hugot ng mga fans, hindi daw po sila ni Catherine Bernardo. Pero guys, parang iniisip kasi ng mga ibang tao guys na nagkakaroon ng mga awkwardness kasi hindi naman daw sila nagpapansinan sa Christmas ball or sa Christmas concert nila. Pero hindi naman sa ganun guys, hindi naman sila hindi nagpapansinan. Nataon ng talaga na ibang level yung kay Kim Chiu at saka ibang level din yung kay Catherine. Kumbaga ba is hindi sila yung tipo na nagbebeso-besohan. Hindi po sila ganun kasi nga po iba naman yung kay Kim Chiu guys at saka iba naman yung kay Catherine. Pero ang pinakamasarap na pakiramdam dito guys ay sinabi daw ng dalawa na actress na wala daw silang kinalaman sa mga alitan ng kanilang mga fans dahil hindi naman daw talaga sila ganon. At saka sila daw ay nagtatrabaho para sa mga fans nila at sila Catherine at saka si Kim Chiu daw ay walang alitan. Yun po yung klinaro nila sa kanilang interview dahil parang lahat kasi na mga moves ng Kim Pao at saka si Catherine guys is parang kumbaga is nilalagay nila ng mga binibigyan ba ng mga negative comment ba. Parang sinasabi nila na may mga alitang kahit naman wala. Parang yun kasi yung mga nasa isip ng mga netizen or yung mga fans nila kasi nga daw po hindi daw sila nagbeso-beso sa Christmas ball. Yun daw yung dahilan nila. Parang yun din sila kumuha ng hugot, which is hindi naman tama yun guys. Ayon dito sa ating legit na sources ay yung mga fans daw ang nagsilipat sa Kim Pao at hindi daw kasalanan ng Kim Pao kung bakit lumipat yung mga fans ng Katniel sa Kim Pao. Dahil nga po si Daniel on that time ay parang awkward siya sa mga fans ng Katniel dahil nga po wala na yung Katniel eh. Parang yung gusto kasi ng mga fans is pasikatin si Daniel Padilla ay gumawa daw po sila ng issues na about sa Kat din at saka sa Kim Pao. Pero mali naman yun. So kung tutusin natin
Napakamali kasi kung tutuusin mo na yung issue ng Katniel ililipat mo sa Kim Pao, kumuha ka ng sarili mo kadahilanan. Is, parang nandadamay ka ng tao, di ba? Totoo naman yan guys. Yan po dito, pakinggan po natin yung reaction ng isang content nito na kung saan po ay sinabihan niya yung mga fans ng Katniel at saka yung mga fans na mga ibang fans ito. Kaya panoorin po natin yung video niya dito. Okay, dito na tayo papasok yung video ng ating kasama na content creator guys. Ito na naman tayo guys. Yung nakaka-trending na naman ni issue to guys. Ito yung comment natin dito at saka reaction po natin patungkol sa Kim Pao at saka mga ibang fan guys is talagang hindi ko sukat akalain na nagkakaroon pala ng ganun na sistema. Ngayon guys, sinasabi ng mga ibang tao po na ang Kim Pao daw yung nagbibigay ng hindi maganda. Or di kaya parang kumbaga is sila yung nag-a-adapt sa Katniel. Parang kumbaga yung kasikatan ng Katniel noon ay ang Kim Pao na. Which is very true. Na yung kasikatan ng Kim Pao sa ngayon guys ay mas more blessing sa kanila kumpara noon sa kanila. Ngayon po kasi guys is nakikitaan kasi natin na napaka-humble yung dalawa. At hindi lang po yan guys. Yung mga solid Kim Pao, yung mga organic na Kim Pao, yung mga fans ng Kim Pao, sila po yung nagbibigay sa Kim Pao ng kasiyahan. Sila po din yung nagbibigay sa kanila ng mga napakaganda, positibo comment. Ito guys, sinasabi ng mga iba guys na itong si Mr. D, hindi na lang natin banggitin kasi baka mamaya kasi pag mapanggit tayo ng pangalan, sasabihin na naman nila na tayo ay gumagawa ng fake news. Ito guys, ito. Si Mr. D kasi guys is parang pakiramdam niya kasi yung kapag sinalpak siya sa kanya sa movie ng mga Kim Pao is magkakaroon siya, magiging trending ulit siya. Kaya yung ginagawa ng mga Katniel na fans guys is gumagawa sila ng ingay patungkol kay Mr. D para sa kanong kasi may movie kasi si Mr. D at yung movie niya gusto nila paingayin si Mr. D sa maling pamamaraan at yun ay parang nagsiagaw sila or parang kumbaga is nagsilipat ba sila. Sila na, yung mga fans na kasi ng Katniel, sila na yung gumagawa ng ingay. Kaya nga po nagkandagulo yung mga fans ng dalawa. At ito pa guys yung Katniel ba na fans ay parang ito lang I'm not sure, pero nasa inyo na yan. Pero based lang ito sa aking reaksyon at sa aking nakita. Na yung mga fans ng Katniel kasi, nung nasa concert sila, Daniel Padilla, Catherine, saka mga Kim Pao, pinakamalakas na sigawan is ang Kim Pao. Believe it or not, napakalakas ang sigawan sa Kim Pao nung lumabas. Ang Kim Pao halos lahat. Kitang-kita mo kung anong reaksyon ng mga fans dyan at isa na ako dun. Ngayon guys, dahil sobrang lakas ng Kim Pao, ngayon ito naman, nung nag-perform si Daniel Padilla, ang daming comment. Ang sabi kay Daniel Padilla, ito ang comment kay Daniel Padilla, parang ang rumi daw niyang tignan dahil sa kanyang buhok. Or else parang nagpapasikat siya kasi may boobie siya. And then, ito na naman. Si Catherine din. Binas din si Catherine. Kaya yung mga nambabasa sa Catherine, kay Catherine at saka kay Daniel is yun pa rin yung mga fans nila na Katniel. Ngayon, binas nila si Catherine, binas nila si Daniel, sinali din ang Kim Pao. Saan tayo ng lugar doon guys? Kung tutusin natin, yung mga fans talaga yung gumagawa Tapos ito pa, maliban po doon sa pangbabas nila kay Catherine, Daniel, at saka si Kim Pao, gumawa pa sila ng sarili nilang mga kadahilanan na hindi natin naman alam po ano yung reason nila kung bakit sila magkakaroon ng gulo ba. Ito lang yung reaction ko sa mga nakita ko. Yung fans ng Katniel, sila na yung gumagawa ng kaguluhan ba.
Kasi dinadamay nila yung mga ibang tambalan which is wala namang kinalaman ang Kimpaw dito. Ang mga solid Kimpaw is kung alam nila na tama ang ginagawa ng Kimpaw, wala naman silang pakialam yan guys eh. As long as na napapasaya ng Kimpaw sila. At saka hindi naman ang Kimpaw po, hindi naman sila naghahanap ng gulo. Sila po ay napaka-humble, mapagbigay, at higit sa lahat, mabait po. Kung may mga comment pa po sila, mga buzzers, ay dinidin lang nila yan. Pero ang buzzers ng mga Katniel, wow, hanep. Parang hindi nila kaya na, parang kumbaga is, parang hindi nila kaya na mawala ang Katniel. Pero wala na kayong magagawa dyan guys eh. Hindi naman natin alam kung matatanggap ni Catherine si Daniel or kung okay lang ba sa management. Kasi ang pinabahan po ni Catherine I just remember, yun sa kontrata ni Catherine. Kasi nakamonitor tayo before dito eh. Yun sa kontrata ni Catherine, solo artist na po siya. At ang dami niyang inibada sa kontrata niya at ayaw niya na makatrabaho si Daniel. Siguro, in that sense na hindi pa sa ngayon. Kaya ngayon, okay mangdamay ng mga tambalan, guys. Kasi nga po, yung tambalan na yun ay buwag na. At saka, kung gusto niyo talaga po na magkatuloyan ang Katniel, huwag niyo idamay yung itong si Kimpaw. Kasi ang Kimpaw is wala namang kinalaman sa mga issue niyan. Sabi kaya kayo ang gumagawa ng mga issue. Kaya dinadamay niyo pa. Siyempre nakakasakit naman po sa kagaya natin na kayo ay Kimpaw, solid Kimpaw. At tapos bigla kang gagawan ng issue yung idolo mo sa buhay. Sana naman guys. Sana naman sa kagaya kong fans na mga iba't ibang tambalan. Huwag naman po natin sirain yung tiwala or yung huwag naman po natin sirain yung kung ano man yung namagitan sa kanila sa ibang tambalan, kung ano man yung mali sa kanila, dun lang po tayo mag-focus. Huwag na natin magdamay ba? Kasi nga po, wala namang ginagawa ang Kimpaw sa inyo. Kung galit kayo kay Katniel, galit kayo kay Catherine at saka Daniel, huwag nang damay ang Kimpaw. Pakiusap. Kasi ang daming nagre-react dito eh. Halos sinisiraan nyo na ang Kimpaw. Supposedly, napakapait ang Kimpaw sa inyo, wala naman silang ginagawa sa inyo. Kundi, sobrang pait ang Kimpaw. At saka, hindi naman sila nangingilam na kagarihan ninyo ba? Kung sino lang yung gusto nyo. Kung sino yung gusto sa Kimpaw, ay free lang po naman sila na lumipat. Free lang naman sila. Halimbawa, fans kayo ng Katniel o iba pang mga tambalan dyan. Kung gusto niya ng Kimpaw, okay, fine. Lumipat kayo sa Kimpaw. Hindi naman kayo pinagbabawalan. Huwag ang pinagbabawal lang. Huwag lang gumawa ng mga bashers o huwag lang gumawa ng mga ikakasama din ng Kimpaw dahil wala namang ginagawa ang Kimpaw sa inyo. Nakakasakit lang kasi. Kasi ang Kimpaw walang ginawa yung pinagpasaya sa atin. Tapos ikukunik nyo sa Katniel dahil parang may ibig kayong sabihin. Hindi nga pwede yan guys. Hindi pwede yan sa akin, hindi pwede yan. Mahirap intindihin yan. Kaya hindi ako papayag na masira ang Kimpaw kasi napaka-solid na Kimpaw followers ako at saka Kimpaw fans ako. Ay dito guys, kaya ako nagkaroon ng reaction guys dahil masakit kasi kahit hindi man nagre-react ang Kimpaw sa mga bashers or sa mga kung ano man yung naririnig nila dyan. Hindi man sila nagre-react yung mga fans din po nila. Ang nasasaktan ang nagre-react. Kaya ako po ay nagre-react dahil alam kong nasasaktan ninyo na po ang Kimpaw. At alam kong kayong mga fans ng mga iba't ibang tambalan dyan ay kinokonek nyo ang Kimpaw. Kaya sana manahimik na kayo. Manahimik na kayo. Kasi hindi kayo ginugulo ng Kimpaw. Hanggang dito na lang muna ang aking reaction at pakinggan nyo ulit ang aking reaction by the next. Okay, narinig naman natin kung anong reaction ni kasama natin na content creator dito guys. At yun po ay tinatawag natin na Chismis Marites po siya. Ito po yung ni Chismis Marites po ay talagang nakakagihil at alam niyo kung saan po talagang lumugar ang mga fans na nangungulit
or magawa ng issue about sa Kim Pao. At hanggang dito na lang po ang ating content. Paki-like, subscribe at paki-share naman po ang ating content. Maraming salamat po at ingat po tayo palagi.